Isinusulong ng Department of Tourism o DOT ang medical tourism sa bansa dahil sa kalidad pero mas murang halaga ng serbisyong medikal sa Pilipinas. Babala ng ilang grupo, unahin muna ang pangangailangan ng mga Pilipino kaysa mga turista. May news to go si Julius Segovia. Mapabanyagaman o balikbayan. Dinarayo ng mga turista ang Pilipinas dahil sa magagandang tanawin dito. Pero bukod sa bakasyon, may ibang pakay na rin ngayon ang ilang turista. Ang balikbayan at fashion designer na si Hana, itinataon ang kanyang medical examination sa pagbabakasyon sa Maynila. Kamakailan ay bumisita siya sa kanyang dentista at sumailalim sa teeth bleaching. Mas mura talaga dito eh. Pag sa States, parang ang dental, bago magpagawa, kailangan mo pa ng examination na mga $500. Dito, hindi na kailangan at mas mura talaga. Yung quality dito, kapareho lang ng sa States. Minsan nga mas maganda pa eh. Ang dental check-up at teeth bleaching na gaya ng kay Hana, aabot lamang sa halos 7,000 pesos. Malaking diferensya kung ikukumpara ito sa $500 o humigit kumulang 21,000 pesos. Nagagastusin niya kung sa Amerika niya pinagawang mga ito. Dito na rin sa Pilipinas nagpapa-annual medical examination si Hana. Kahit isama pa raw ang kanyang pamasahe mula Amerika, makakatipid pa rin siya kung dito ito isasagawa. Base sa halagang ibinigay ng ilang nangungunang ospital sa Pilipinas, bukod sa examinations, mas mura rin ang mga major operations dito kumpara sa ibang bansa. Ang mga heart surgeries na aabot hanggang $140,000 sa Amerika o katumbas na 6 million pesos, aabot lamang ng 900,000 pesos dito sa Pilipinas. Ang hip replacement naman, imbes na mahigit 2 million pesos, 300,000 pesos lamang dito. Mahigit 50% rin sa gastusin ang matitipid kung sa Pilipinas isasagawa ang liver transplant, gayon din sa kidney transplant. Malaki rin ang mababawas sa gastos para sa plastic and reconstructive surgeries at cataract operation. Kaya ang Department of Tourism isinusulong ang medical tourism. Yung pagiging mura natin, hindi naman ibig sabihin na kulang yung serbisyo, yung quality na binibigay natin. The quality is the same, if not better. But what is sure is we are more attractive, price-wise. We're very competitive. First of all, our doctors, our nurses, our medical staff are all highly trained and among the best in the region, if not the world. So nakikita po natin na malakas yung capability natin to compete and to position the Philippines as a medical tourism destination. Plano ring palaguin ng DOT ang medical tourism dahil inaasahang mapapasigla nito ang ekonomiya ng bansa. Pero babala ng ilang grupo, hindi dapat ituring na isang produkto ang medical services. Ang konsepto kasi ng medical tourism, magbebenta ka ng serbisyong medical sa mga dayuhan na gustong magpagamot dito. Ngayon, ang backdrop niyan ay mahigit kalahati ng Pilipinong namamatay ay hindi nakakatanggap ng sapat na medical attention. At malaking bahagi ng populasyon natin ay walang sapat na medical services na natatamasa. Maling tignan ang medical services o ang serbisyong pangkalusugan bilang isang kalakal. At sa balangkas ng medical tourism, kalakal siya. The message we're sending is, pag may pera ka, meron kaming dekalidad na serbisyo sa'yo, pero pag wala kang pera, magtiis ka. Ayon naman sa DOT, ang layunin lamang nila ay maiangat ang imahe ng bansa bilang isang medical tourism destination. Ang nakikita po namin is we see it as an excellent opportunity to bring more tourists to the Philippines, provide revenue and employment for Filipinos. So wala naman kami nakikitang conflict dyan. I think we see it as a very important economic activity. Sa isang bansang may mga mamamayang hindi pa rin nakakatungtong sa mga ospital, unay nga bang ang serbisyong medikal? More fun in the Philippines? Julio Segovia, GMA News.